Mga balitang pambansa, dapat na raw matigil ang pang-aabuso at kasakiman sa gobyerno. Ayon po yan mismo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa gitna po yan ng investigasyon sa flood control projects. Ayon sa Pangulong Marcos, pagod at galit na daw ang mga Pilipino sa gobyerno dahil sa kapalpakan at hindi natutupad na mga pangako. Makatwira naman daw ang galit ng taong bayan, kaya ang utos niya sa mga lokal na opisyal, ibalik ang tiwala ng taong bayan. Nauna nang binanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y unstable na administrasyong Marcos Jr. Pero buwelta ng Malacanang, tila puro paninira lamang daw sa gobyerno ang inaatupag ng Vice Presidente. Samantala, nanindigan po ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na balanse sila sa kanilang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Matatandang umani ng batikos mula sa publiko ang desisyon ng ICI na hindi isa publiko ang mga pagdinig. Pero ang giit ng komisyon, nag-iingat lang sila para makulayan ang kanilang investigasyon o hindi makulayan ang kanilang investigasyon. Dahil hindi naman daw nila itinatago sa publiko ang resulta ng ginagawa nilang investigasyon. Naglalabas din daw sila ng kopya ng mga report sa media. Sa ngayon, maingat daw ang ICI sa pangangalap ng impormasyon laban sa mga nasa likod ng flood control scandal. Hindi rin daw basta-basta aasa lamang sa isang affidavit ng testigo ang ICI. Kailangan po mayroon po kaming mga ibang collaborative evidence, so to speak po. Kumbaga po, dapat makita po namin na mayroon pang ibang ebidensya bukod dun sa nag-iisang testimony ng isang tao. Ngayon po, kumisa po, iisa lang. At delikado, baka po maniwala na po na totoo na pala po yun. So, we have to be deliberate at saka careful po sa mga rekomendasyon namin sa Ombudsman. Yan nga po ang tinig ni Attorney Brian Hosaka, ang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Samantala, sa ibang balita, ipatatawag po ng Commission on Elections si Senator Chis Escudero para magpaliwanag. Kaugnay po ng natanggap niya daw na 30 million pesos na campaign donation noong 2022 elections. Mula daw po yan kay Center Waste Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano. Paglilinaw ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nauna lamang imbestigahan si Escudero dahil sa pag-amin ni Lubiano sa nasabing donasyon. Pero bukod sa senador, mayroon ding iniimbestigahan ng COMELEC na 5 congressman at mga party list groups. Anya, may mga LGU official din na kasama sa investigasyon. Suma total, nasa 55 kontratista daw ang nag-donate ng pondo sa mga kandidato nitong 2022 elections. Gusto po natin pa-confirm muna kung sadyang yung mga nakita namin na mga kontratista doon sa mga source ng mga kandidato ay mga kontratista talaga ng pamahalaan. Baka po kasi sa privado and therefore hindi po applicable sa kanila yung po Omnibus Election Code. Yan nga po ang tinig ni COMELEC Chairman Attorney George Garcia. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!